Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Sultan. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So isang magandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil matapos manalo ng ating pambato na si former world title challenger Jonas Sultan itong buwan lamang, kung saan tinalo niya via unanimous decision si Frank Gonzalez, ay agad umarangkada ang kanyang ranggo sa world rankings ng World Boxing Organization. Sa latest update po kasi ng WBO World Ranking sa 122-pound Super Bantamweight Division, ay makikita natin na nasa number 12 spot na si Sultan. Ibig sabihin po nito ay pwede na ulit siyang mapalaban sa world title fight sa lalong madaling panahon kung sakaling bunutin siya ng kampiyon para sa isang title defense. Pero hindi pa nga po yan mangyayari ngayong taon dahil dalawa lamang ang kampiyon ng dibisyon na ito at nakatakda na silang magtuos para sa isang bigating undisputed title fight. At yan nga po ay ang dalawang unified super bantamweight world champion na sila Japanese monster na Naoya Inoue at Marlon the Nightmare Tapales. Ganun pa man nga po ay bukod kay Sultan, ay may dalawa pang Pinoy boxers na nasa world rankings ng WBO Super Bantamweight Division. At yan nga po ay walang iba kundi ang former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, General Casimero na pang number 3. At ang undefeated top prospect ng Ifugao na si Carl James Martin na pang number 8. Dahil dyan mga idol ay posibleng maglaban-laban sila Casimero, Wonderboy at Sultan upang mas lalong umakyat ang kanilang mga ranggo sa WBO. Pero syempre magdedepende pa din yan sa mga promoters nila. Sa kabilang banda naman mga idol ay binunyag nga po kanina lamang ang undisputed welterweight world champion Terence Crawford na ang kanyang rematch kontra sa number 6 pound for pound rank fighter Errol Spence Jr. ay nakatakda ng ganapin sa buwan ng December. Paliwanag ni Crawford na ngayon palang umano ay nagsisimula na daw siyang mag-ensayo upang masigurado na siya pa din ang mananaig sa kanilang ikalawang pagtutuos. Bukod dyan ay sa 147 pound welterweight division pa din daw sila maglalaban. Giit ni Crawford na base daw kasi sa napagkasunduan nila sa kontrata, ay kailangan daw magbigay ng formal na sulat ng isa sa kanila kung hindi na nila kayang kunin ang timbang na 147 pounds. At kapag nagpadala daw ng sulat ay pwede na daw silang magtuo sa 154 pound junior middleweight division. Subalit dahil hindi daw nagpapadala ng formal letter si Spence, kaya naman sa welterweight division pa din sila magtatagpo sa buwan ng December. Kasalukuyan nga pong hindi pa din nagsasalita si Spence. Sa katunayan ay magmula nang matalo ito kay Crawford 2 buwan na ang nakakalipas, ay hindi ito nagsasalita o nagpapa-interview sa mga media. At bagkus inactivate lang nito ang kanyang rematch clause ng walang ingay at mga pakulo sa social media. Posibleng taktika ito ni Spence upang makapag-focus ng husto sa ensayo nang walang mga distraction sa paligid. Pero ganun pa man nga po ay payo pa din ng mga boxing experts kay Spence na wag na daw muna itong lumaban kay Crawford at wag mangatin na bawiin ang kanyang pagkatalo. Dahil base umano sa kanilang napanood na laban, ay wala daw talagang panama si Spence kay Crawford at baka mas masaklap pa daw ang sapitin nito sa rematch nila. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng